Magandang araw everyone. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa ang dugo at ang circulatory system. Halina't atin nang simulan ang talakayan. Ang dugo ay mahalaga sa ating katawan. Nagdadala ito ng pagkain at oksiheno na kailangan ng maraming bahagi ng ating katawan. Inaalis din nito ang mga dumi tulad ng carbon dioxide na kailangang maialis sa katawan. Kapag tiningnan ang dugo gamit ang mikroskopyo, ito ang iyong makikita. Ang dugo ay binubuo ng mga solido at likidong bahagi. Ang likidong bahagi ay tinatawag na plasma. Bumubuo ito sa mahigit kalahati ng bahagi ng dugo. Nagdadala ito ng mga pagkain sa mga selula sa katawan at nag-aalis ng mga dumi. Mayroon namang tatlong solidong bahagi ng dugo. Ito ay ang pulang selula ng dugo, puting selula ng dugo at platelets. Ang mga pulang selula ng dugo ang bumubuo ng malaking solidong bahagi ng dugo. Mayroon itong tinatawag na hemoglobin, na sanhi ng pulang kulay ng dugo. Ito ang nagdadala ng oksiheno sa dugo. Ang puting selula ng dugo ay mas kakaunti kaysa sa mga pulang selula ng dugo. Mayroong tinatayang isang puting selula ng dugo sa bawat 700 na pulang selula ng dugo. Ang mga puting selula ng dugo ay parang mga sundalo. Ipinagtatanggol nila ang ating katawan laban sa mga sakit. Nagpupunta sila sa mga bahagi ng katawan kung saan may mga bakterya at lason at nilalamon nila ang mga ito. Ang mga platelets naman ay maliliit na bahagi ng selula. Sila ang responsable upang mag-clot ang dugo. Ang clotting ay ang pagtigas ng dugo kapag ang nahahantad sa hangin. Ito ang pumupigil sa labis na pagkawala o paglabas ng dugo. Kapag nawawala ang dugo sa iyong katawan, maaari kang mahilo. Ang pagkakita lang sa dugo ay maaaring maging dahilan ng pagkagulat o nerbiyos sa iba. Ang labis na pagdurugo ay mapanganib sa kalusugan at maaari pang maging sanhi ng kamatayan. Ang pagclot ng dugo ang pumipigil sa pagdurugo. Kung ang platelets ng iyong dugo ay malusog, mas mabilis mag-clot ang dugo kung ikaw ay nasugatan. Kung mabagal ang pag-clot ng dugo, maaaring kailangan kang maeksama ng doktor. Ang mga tao ay may iba't ibang uri ng dugo. Ang mga uri ng dugo ay nakasalalay sa uri ng pulang selula ng dugo na mayroon ang tao. Mayroong 4 na bersyon ng mga uri ng dugo, A, AB, B, O at mayroong 6 na posibleng kombinasyon, AA, AB, AO, BB, BO, OOO. Alam mo ba kung ano ang uri ng iyong dugo? Ang impormasyong ito ay mahalaga kung sakaling kailanganin mong magbigay o masalinan ng dugo. Kapag ang maling uri ng dugo ang naisalin sa panahon ng pagsasalin ng dugo, ang pasyente ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon. Ang mga taong may uring O na dugo ay maaaring magbigay kan-inuman. Dahil dito sila ay tinatawag na universal donors. Gayunpaman, ang mga taong may uring O na dugo ay maaari lamang tumanggap mula sa may kaparehong uri ng dugo. Sa kabilang dako ang mga taong may dugong AB ay maaaring masalinan ng dugo mula kan-inuman. Sila naman ay tinatawag na universal recipients. Ang mga taong may uring AB na dugo ay maaari lamang magbigay sa mga taong AB rin ang uri ng dugo. Atin namang talakayin ang mga ugat ng dugo. Ang dugo ay naglalakbay sa mga parang tubo na ugat na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mayroong 3 uri ng ugat sa dugo, arteria, veins at capillaries. Ang mga arteria ang mga ugat na nagdadala ng dugo palayo sa puso. Ang mga dingding nito ay makapal at nahihila. Maraming oksiheno dito at ipinapakalat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang veins naman ang nagdadala ng dugo patungo sa puso. Ang mga dingding nito ay manipis at mababa lamang ang oksiheno sapagkat ang mga dugo rito ay umikot na sa buong katawan. Ang capillaries ang nagdurugtong sa arteria at veins. Ang mga dingding nito ay napakanipis kaya't ang mga pagkain at oksiheno ay madaling nakadaraan sa mga dingding at naipapakalat sa buong katawan.
Kapag sama-sama ang mga arteria, veins at capillaries, bumubuo ang mga ito ng masalimuot at sangasanggang mga ugat kung saan naglalakbay ang dugo. Bukod sa pag-alam ng uri ng iyong dugo, maganda ring malaman ang presyon ng iyong dugo. Kung posible, magtungo sa pinakamalapit na sentrong pangkalusugan at magpatingin ng presyon ng iyong dugo. Malamang ay hindi mo na kailangang magbayad para dito. Kapag kinukuha ng nurse ang presyon ng iyong dugo, gumagamit siya ng instrumentong tinatawag na sphygmomanometer. Nakita mo na ba ang instrumentong ito? Maaaring nakita mo na ito, hindi mo lang alam ang tawag. Ang presa ng dugo ay nagpapakita ng tindi o lakas ng pagtulak ng dugo sa mga dingding ng arteria. Ang lakas na ito ang nagdadala sa dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang presyon ng dugo ay nagpapakita rin ng dami ng dugo, lakas ng contraction sa puso at fleksibilidad ng mga arteria. Sphygmomanometer. Ang presyon ng iyong dugo ay ibinibigay sa formang fraction, halimbawa, 1/70. Ang normal na presyon ng dugo ay kadalasang ipinapakita sa pamamagitan ng numero sa taas na mula 100 hanggang 120 at numero sa ibaba na nasa pagitan ng 60 hanggang 80. Sa terminong medikal, ang tawag sa numero sa itaas ay systolic blood pressure, samantalang ang numero naman sa ibaba ay tinatawag na diastolic blood pressure. Ang systolic blood pressure ay ang lakas na kinakailangan para makapagbomba ng dugo ang ventricles. Ang diastolic blood pressure naman ang lakas na kailangan para makapag-relax ang ventricles at hayaang pumasok ang dugo sa atria. Karaniwan kapag mas mataba ang tao, mas mataas ang presyon ng kanyang dugo. Ang mga matataba ay karaniwang may mga deposito ng taba sa dingding ng kanilang mga ugat. Sapagkat ang mga ito ay bumabara sa mga dingding ng ugat, kailangan ng ventricles ng higit na puwersa upang makapagbomba ng dugo sa mga ugat na ito. Kung ang cholesterol ay patuloy na may deposito rito, ang mga ugat ay maaaring magbara, ang daloy ng dugo ay maaaring mainto at ito naman ay maaaring magresulta sa atake sa puso. Ang mababang presyon ng dugo ay nangangahulugan na kakaunti ang puwersang kailangan upang magbomba ng dugo ang ventricles. Karaniwang hindi naman ito problema. Gayunpaman, kung napakababa naman ng presyon ng dugo ng isang tao, maaaring mangahulugan ito na hindi sapat ang dugong dumadaloy sa katawan. Ang taong nasa ganitong kalagayan ay maaaring makaranas ng shock dahil sa kakulangan ng dugong dumadaloy sa mga himaymay ng katawan. Ito ay mapanganib dahil maaari itong maging sanhi ng permanenteng pinsala sa mga selula at sa mga organo. Maaari din itong magresulta sa kamatayan.